Marcoleta, pinangalanan yung dalawang mambabatas na tila ginugulo ang usapan ng China at ng Pilipinas. Sino kaya ito? Mamaya, yan ang ating i-discuss. At nireveal po yan ni Marcoleta mismo. Sinabi niya kung sino itong tila kinagagalit at kinaiinis ng China dahil nangihimasok sa usapan na hindi naman tayo dapat kasali. Ay nako po, yan ang mahirap eh. Alam mo mga kababayan, paulit-ulit ko na po ito sinasabi sa inyo eh. Meron na nga tayong problema with China. Totoo naman na talagang we have to keep on fighting doon sa ating pinaglalaban diyan sa West Philippine Sea. Kailangan ipaglaban natin itong mangingisda natin na minsan hindi nila pinapayagan. Although minsan naman, nire-rescue nila. Kaya nga alam mo, ano ba talaga ang problema? Kasi alam mo, ang sa tingin ko, ito ay matinding misunderstanding. Alam mo, sabi nga nila lahat ng bagay napapag-uusapan. Lahat ng bagay maaayos kung magko-compromise at hindi, alam mo yun, hindi magtataasan ng pride. As a matter of fact, meron nga tayong kasabihan dyan eh. Meron tayong kasabihan sa Biblia yan eh, di ba? Yung pag nag-uusap kayo na mas maayos, at hindi kayo nagtataasan ng boses, mas mahihinahon yung usapin. Meron din tayo yan, kasabihan sa karsada. Pag nag-away, daanin na lang sa maboteng usapan. Yun nga alam eh. Biblically at sa strictly, sabihin sa street, alam na natin na may mga bagay na pwede namang maayos kung ito'y pag-uusapan. Ang problema kasi mga kababayan, etong mga mambabatas natin tila hindi kaayusan ang gustong mangyari. Kaguluhan. At alam mo, ako ang basa ko dito mga kababayan, politika ho ito. Alam niyo kung bakit? Kasi may survey na lumabas na gustong-gusto ng mga Pilipino na lumalaban tayo against China pagdating dyan sa West Philippine Sea. So yung mga ibang politiko, sinasakyan tong issue neto para sa kanilang political gain. Ibig sabihin, para ho sa kanilang, sila po ay, alam mo na, bumango sa publiko kasi ang babantot nitong mga hayop na to eh. Para bumango sa publiko dahil nabuking natin na merong insertion, na merong allocation. Para bumango sa politiko, ipaglalaban niya kunwari ang Pilipinas laban sa China. Ang problema, kesa na nasosolve, kesa na naaayos, tila nagugulo. Dahil, again, there is only one person na pwedeng pumihit. Ika nga, pwedeng, alam mo yung pumihit yung mag-ayos kasi tsaka nakakita ng kotse na dalawang manubela. Subukan mo yung kotse nyo, lalo na yung kasama mo yung asawa mo o may kasama ka nervyoso, bigyan mo ng manubela. Sigurado ako pareho kayo may manubela. Sigurado kung ang gulo nyo sa kalsada, syempre iba pihit nung isa, iba pihit nung isa. Kahit po yan sa pagbabanday, kahit siya sa mga entertainment, ganun din o. Subukan ninyong dalawang pumipihit sa mixer. Iba gusto nito, iba gusto nito, dalawang pumipihit. Dapat isa lang. Hindi pa pwedeng dalawa. At ganun din naman sa Pilipinas pagdating sa foreign relationship. The chief architect is the president only. Hindi ko alam ba't putang ina, ang dami nakikisawsaw. Totoo. Ang daming nakikisawsaw, the senador, congressman, at higit sa lahat, tangina pati yung isang tawag dito, kumodor. Hindi naman talaga, wala naman siyang otoridad para makisawsaw dito. Ewan ko ba, gusto lang talagang nasa limelight eh. Alam mo kung bakit? Bida-bida yan eh. Mana yan kay Trillanes eh. Mana yan kay Trillanes itong komodor na itong animal na to. Bida-bida. Ako again I don't like Marcos. You know that. I don't like him. But he is the only one. No one else. Dapat makipag-usap. Dapat pumihit.
nitong diskarte dito sa China. So, napakasimple lang nun mga kababayan. Napakasimple, hindi masunod itong mga hindot na ito. Kaya nga ito, papakita ko sa inyo itong video ni Marcoleta na ang ganda ng kanyang inireveal dito. Sino ba ito mga mambabatas na ito na kesa na inaayos, kesa na naayos, nagugulo ang sitwasyon natin dito sa China. O pakinggan natin itong paliwanag ni Marcoleta. O ito. Forward natin ng konti. At ito yung medyo hindi lang sa Pilipinas na issue to ha. International pinag-uusapan ito. Pakinggan ko to sa ibang news abroad sen Ano aspeto ang gusto niyong talakay? Napakalawak yan. Maraming mga sangasangang mga issue dyan. Aspeto yan. May natin. Simulan Para natin hindi sa... tayo matapos ng isang araw dyan. Yun. Simulan natin, Senador. Ba't ba nagsimula? Ba't ba nag-react ang Senado? Doon tayo, Sen. Kasi itong pangyayaring ito, nakita na namin sa Senado, biglang nag-react ang mga senador natin ukol doon sa mga naging pahayag daw ng Chinese Embassy. Saan ba talaga ito nanggaling? Yun. Ang usaping ito. Palagay ko nanggaling sa mga sinabi rin ng ating mga opisyales. Okay, opo. Halimbawa, noong January 14 yata, yung isang Commodore natin sa ating Coast Guard, Patay tayo dyan. ng J. Tariela, Yun. ay pumunta sa isang Pag mga J talaga, magulo. J Guevara. Oh. J as in Sir Jack. Magulo talaga. Kahit anong paliwanag, di mo maintindihan. sa isang pamantasan. Ito yata yung De La Salle, Okay. Opo. St. Benilde. Meron siyang discussion doon at meron siyang daladalang tatlong caricatures ni President Xi Jinping. Aha. Hindi minabuti ng ng Chinese Embassy. Kaya nag-react sila. Opo. Pero alam nyo, kung huhukayin natin lahat ito, hindi lang doon nagmula. Maalala mo, dalawang senador yata ang nagpunta sa Taiwan. Aha. Hindi ko lang ma-confirm kung sino yung pangalawa, pero balita ko ay si Senador Kiko Pangilinan ay nagpunta sa Taiwan. Opo. Ito'y patungkol doon sa, siguro, sa kagustuhan niya na Magulo? Magulo yun. Sa kagustuhan niya manggulo. Kagustuhan niya mag-epal-epal. Tingnan natin. maayos natin ang ating agricultural sector. Kasi sa chairman, Senate Committee on Agriculture. Yes po, yes. Oh. at doon yata tinanggap siya ng Meko. yung Senado. Hindi Meko. Okay. Hindi siya pumunta sa Meko. Nagpunta siya. Sinalubong siya ng mga, yung counterpart niya sa Taiwan. Opo, mga lawmakers ng Taiwan. Oh. Alam mo, pagka ganun, ang ating bansa ay nagpapakaingat yan sapagkat nire-respeto natin ang One China policy. Kapag ang isang opisyal ng pamahalaan ay nakipag-coordinate ka directly sa Taiwan, Opo. sa kanila ay hindi Maganda yun. hindi maganda yun. Oo. At ito pa yung parang hindi maganda. May sinabi Yan muna, unahin natin. Alam mo, ang ganda ng punto dito ni Senator Marcoleta. Tama siya dito. Hindi talaga maganda na tayo'y manghihimasok dun sa issue ng Taiwan. Remember, dun sa One China policy, tayo ay we are signatory. Ibig sabihin, we support that. So, ano ibig sabihin nito? Ito po yung kinukonsider nila ang Taiwan na probinsya. So, kung dediretso tayo sa kanila, sa Taiwan, at hindi tayo dadaan through the proper channel, ika nga, which is supposedly issue sa kanila to again, China ang may hawak sa kanila. Pero kung hindi tayo susunod doon na tayo ay isang signatory, medyo nakakabastos yun para sa part nila. Ngayon, kung sasabihin ng ilang senador natin, hindi naniniwala kami dito na Taiwan is a different, hindi yan under China whatsoever. Sandali. Huwag ka makimasok dyan. Huwag ka makisali dyan.
Di ka kasali eh. Bakit ka pumapasok dyan? Bakit ka pupunta dyan ng walang abiso? Listen, I respect the one China policy, but China should respect our exclusive economic zone. So, dalawang bagay na pinagsama niya. Opo. Mabigat kasi yun eh. Parang sinabi mo na, sige, kung gusto mong kumain ng ganito ay irespeto kita. Opo. Pero respetuhin mo yung relihiyon ko, halimbawa. So, ang pinag-uusapan doon sa pagkain lang eh. Pagkatapos, pati relihiyon ay pinag-usapan na. Opo. Hindi pareho ang issue eh. Ang One China policy, pinag-uusapan natin yung issue ng recognition sa Taiwan. Opo. Okay? Issue ng recognition at issue ng sovereignty. Ang pinakapuntirya dyan, yung United Nations. Kapag wala kang nakuhang kapag wala kang nakuhang approbation ng mas maraming bansa, siyempre hindi ka re-recognize eh. Tama. Ang sinasabi lang kasi ni Marcoleta dito, yung hirit daw nitong senador na to na sinasabi niya ay si etong pangalan nito, si Sharon Cuneta, ang pangalan, si Pangilinan. Diba? Sinasabi kasi, yung one China policy ay parang sinasabi, ito ang gobyerno ng Taiwan ay under sa China. Okay? So, dapat yun. Sa mga bansa na tulad natin na pumipirma, signatory tayo mula pa lang noong 1975, signatory na po tayo na One China policy. Ibig sabihin, we agree on it. So, settle na po yun eh. Settle na po ang One China policy noon pa lamang. Kung ihirit mo yun doon sa nangyayaring sigalot sa West Philippine Sea, o parang sinasabi mo, we respect the One China policy, but please respect also our right in that West Philippine Sea. Remember, etong labanan natin sa West Philippine Sea, hanggang ngayon pinaglalabanan pa. Wala pa pong kasunduan. Wala pa pong masasabi nating parang One China policy. So, hindi mo pwedeng i-compare ang saging sa mangga. Di ba? O di kaya ang saging sa apple. O bakit ang apple kinakain pati balat? Bakit ang saging hindi? Hindi pa pwedeng ganun. Magkaibang prutas yan. Ibig sabihin, magkaibang magkaibang issue ito. Yung One China policy, matagal nang naitatag. Ngayon, etong isa, pinaglalabanan pa. Hindi pa ho ito final. Even if ang sinasabi, again, ito pa, sinasabi nila yung UNCLOS. Yung UNCLOS, ang decision lang doon na walang sinasabi doon na atin. Hanapin nyo yun sa UNCLOS. Kung gusto nyo malaman ng paliwanag dyan, puntahan nyo si Sas Roganda Sasot. Makikita nyo yan. Pero sinasabi ng UNCLOS, yan ay common fishing ground. Ibig sabihin, walang pwedeng magmay-ari at magsabing, bawal kayo mangisda. Yun lang ang sinasabi ng UNCLOS. Hindi sinasabing atin yung particular na lugar na yun. Kaya nga meron pang sigalot dyan. So it's a different thing between that one and the One China policy. Na ito si Pangilinan, sinasabi nga nito ni Marcoleta, mali yung iyong intindi. Huwag mo ipagpilitan. At huwag kang manghimasok dyan. Wala ang Pilipinas sa issue na yan. Oh. So, paano nire-recognize ang isang bansa? Diyan na ang issue kung gaano ka karaming kaibigan. Opo. Di ba? Ngayon, hindi pa nakukuha ng Taiwan yung recognition na yon. Kasi tayo, bilang isang bansa, One China policy. Yun ang kinikilala natin, Sen. So, magpakaingat tayo na bigla na lang tayong gagawa ng ganong, although sinasabi mo na I respect the One China policy, pero sasabihin mo, China should respect our exclusive economic zone. So, ang isa ay involving sovereignty and political recognition by family of nations. Tama po.
exclusive economic zone, ang pinag-uusapan, UNCLOS. Yes. So iba yung forum, di ba? Iba ang batas na sumasaklaw sa bawat isa, di ba? Yung recognition pwede sa pamamahala ng UN General Assembly kasi nandun lahat ang mga yun ang mga UNCLOS lang. Opo. So maritime rights ang pinag-uusapan doon sa may sovereignty. Sovereignty. So itong dalawang bagay na nangyari hindi minabuti ng Ng China. mas malalim pa nga yung isa yung One China policy. Baka bigla mo sasabihin, but China should respect our exclusive economic. Mali naman yan. Hindi magkatugma yung dalawang issue na yun eh. Alam mo, kung tutuusin, maski tayo, hindi pa natin ma-define talaga yung ating exclusive economic zone dahil tayo ang may kasalanan. Mamaya, ipapaliwanag natin. Yan. Yun ang pinanggalingan. Tinatanong nyo kasi ano ba ang nangyari. So, Opo. doon sa panig naman ni Commodore Tariela, okay naman yung magpaliwanag ka eh. Halimbawa, ine-educate mo yung Opo. Talaga. mga estudyante. Mm-mm. May sinasabi siya, ito kayo yung pinaggagawa ng China dito sa panig ng ating mundo. Diba? Andyan na yung kanyunin tayo ng tubig. Ano? Andyan na yung pasadahan tayo. Andyan yung kuyugin yung mga ganito. Oo. China is a bully. Sabi niya, ano? Tapos, meron siyang daladalang mga caricatures portraying the Chinese president in a bad light. Ano? Siguro alam mo kung ang naggawa ng mga ganong klaseng memes o kaya mga caricatures, yung mga dyaryo lang natin, mga editorial cartoons panels. Palagay ko madaling tanggapin ng China yun eh. Understandably tatanggapin niya. Bakit? Editorial cartoons yun eh. Tama po. Miski tayo naman gumagawa ng ganun eh. Lalo yung magagaling mag-drawing, di ba? Pero ang nagdala ng caricatures, isang uniform Personnel. Isang may rango. Commodore eh. Kumbaga sa General po yan. kumbaga sa armed forces, kumbaga sa army. General ang kasapat eh. Yes po. Yun siguro yung medyo dapat ay hindi nangyari. Kasi may uniforme ka eh. Dapat ipinabayaan mo na lang sa mga gumagawa ng editorial na mga materyales. At sasamahan mo ng karton para sa ganun ay matraumatize mo ng konti. Karaniwan naman yung editorial mo, doon mo ilalagay yung karton eh. Tama po. It's a way of dramatizing o kaya i-highlight yung gusto mong ilabas sa editorial mo. Hindi eh. Naka-uniforme ka. Pangalawa, tinanong ko si Senator Risa nung siya ay nag-deliver ng privilege speech. Palagay niyo ba ako, Your Honor, ay si Commodore Tariela, nakipag-coordinate ba ako sa Department of Foreign Affairs. Department of Foreign Affairs? Kasi kailangan yun eh. Ang Department of Foreign Affairs, ang ayon sa ating Executive Order 292, ito yung ating administrative code na kung saan ay talagang dinistribute ang bahagi ng ating birokrasya kung sino-sino. Panin ng bawat dapat. Parang yung nakalagay sa Biblia, Opo. ang bawat kanya sangkap ay may kanya-kanyang gawain. Naalala mo yun? Yes po. Si Nelson, palagi niyang Explain lang natin kung anong ibig sabihin ha. Parang ganito di ba? In one body, there are different parts. Yun yung sinasabi sa verse na yun sa scripture na yun. Merong kamay, merong paa, may ilong, may mata. Sa isang body, it has to function as one. Ibig sabihin, gawin mo yung function mo accordingly. Hindi pa pwede, halimbawa, itong kamay. Gagawin niya yung trabaho ng paa. So, maglalakad ako, kahit may paa ako, maglalakad ako. So, ano mangyayari? Bas bibilis ka bang maglakad? Hindi. Bakit? Mantakin mo maglakad din yung kamay. So, yung paa mo, naglalakad, maglakad ka rin. O, di nakadapa ka. Ano mas mabilis? Yung paa lang ang naglalakad
o yung kamay at yung paa naglalakad. Di ba sa bilis yung paa lang ang naglalakad? So ibig sabihin, nasa function. So wag mong papilan yung function ng iba. Ano ang function ni Tariela? Hindi naman po international relation na statement. Dapat ko ano yung function mo as a Commodore. 'Di ba? Kung Navy ka, ito lang yung function. Bakit pag presidente ka muna, Brad? Kung gusto mong gampanan ang trabaho ng isang presidente. Trabaho ng presidente yan eh. Yan ang problema kasi porket we have a weak president. Pati yung mga tao niya, ganyan. Ito sabi ko nga eh, siguro kung ito ang noong panahon ni Pangulong Duterte, nagsalita-salita to si Tariela, siguro, pustahan tayo, 100%, 200%. Si Sante ang ulol na yan, no? Sigurado ko, tanggal sa posisyon niya animal na yan. Kasi nakikigulo siya, nagugulo yung ating relationship sa China dahil sa kanyang pinagagawa. So nagfa-function siya nang hindi naman niya function. Eh kung daliri ka lang, yung function lang ng daliri ang gawin mo. Eh, di ba? As simple as that. Pero dahil as stupid as you, kaya nagkakaganyan, kaya nagkakagulo tuloy tayo sa China. Yung bang, ang goal natin maayos eh. Ang goal natin makapangisda tayo. Ang goal natin makuha natin yun. Eh putang ina, dahil sa mga magugulo, hindi lang naman si Tariela eh, pati yung mga senador na nakikisawsaw, lalo tuloy hindi nagkakasundo, lalo tuloy nagkakaaway-away. Na supposedly yung presidente lang. Eh dahil nga mahinang nila ng presidente natin, hindi kayang kontrolin ng mga tao niyang bida-bida sa media. Ayan. Kasi hindi naman naglilipan sa Depende maghalo ito eh. Yes po. bawat parte, bawat sangkap ng katawan. Oho. Merong kanya-kanyang gawain. Yun. Yung ating Executive Order 292, Administrative Code, aba, ay talagang idinrawing doon ang function, Oho. ang sakutin, ang mandato ng bawat isa. Ayan. At tagapagsalita ng ating international relations, DFA. Yes po. Okay. Bakit kailangan ng DFA? Kasi sinasabi ni Senador Risa, the Chinese embassy Oo. and its officials and staff have no right to meddle into the internal affairs of this country. Yan ang balat eh, ano? Nakalimutan nila na ang pinag-uusapan, ang dinidiscuss ni Tariela ay yung bahagi ng South China Sea. Na bahagi ng South China Sea ay yung dinesignate nating West Philippine Sea. Opo. Marami ang claimants doon. Ano, kasama yung ating bansa. Kailangan maintindihan po ng ating mga kababayan to. So yung issue doon, hindi internal issue yun. International affairs yan. So, hindi sa simpleng internal, hindi domestic issue to eh. Oho. It is a matter that involves international law. Yes. O ngayon, sino ang tagapagsalita talaga? DFA. O sabi niya, sa palagay ko naman kanya, there is always a presumption of regularity. Aba, aking tinatanong hindi sa palagay eh. Alam po ba ninyo na nakipag-coordinate kaya yan? O, dapat yung sagot ay may katiyakan. Dipinido dapat, tama po. Pinido, may katiyakan, may certainty. Sa palagay ko naman kanya, hindi naman gagawa yun ng isang bagay na hindi man lang niya ikinonsulta. Ano? So I assume that Tariela coordinated with the DFA. There is always a presumption of regularity in everybody's work. Sabi niya, O alam mo, pagka gano'n ang isasagot mo sa isang abogado, halimbawa, parang sabi na sa'yo, ay, yung assumption of regularity is a disputable Opo. presumption. Kasi, Debatable. paano kung halimbawa nakapagpalitaw siya ng pruweba
na si Commodore Tariela ay hindi naman nakipag-coordinate. Kasi sabi ko, Your Honor, pasensya na. Pero nakausap ko ang Secretary ng Department of Foreign Affairs. Aha. Tinanong ko rin sa kanya yan. Ang sabi niya sa akin, hindi nakikipag-coordinate si Commodore. Commodore Tariela. Yun ang problema natin. Aha. O, paano ngayon yan? Mhm. Siya ba ay humingi ng basbas sa DFA? Wala nga. O maski na kaya, alimbawa, sa Secretary ng DND. Department of Defense. Ikaw ay tagapagsalita ng isang malit na bahagi ng iyong katungkulan. Pero ang pinag-uusapan natin is an issue involving international relations. Aha. Pangatlo, pumunta ka sa eskwela eh. Opo. Nakipag-coordinate ka ba sa Secretary ng Department of Education? Oh. O kaya sa CHED? Yan, kung higher education, ama naman. Kasi pinuntaan mo yung eskwela eh. Oo. Alam mo, Jen, Nelson, tayong mga Pilipino, likas na sa atin yung magagalangin tayo. Ayo po. Hindi ko naman lahat hindi ko na sinasabi lahat, pero yan ang ating yan ang ating ugali. Pupunta ka lang sa palengke, makikipag-usap ka sa hindi basta-basta ka na lang didiretso. Palengke lang yun, ha? Oo. Magtatao po ka. Kaya tayo po, dataan ka lang medyo may siya Daan po. Oo. Mawalang galang na po. Wala naman tao. Miskin nasa punso Bari-bari apo niya Ewan ko ano sa Tagalog yung bari-bari apo. Dumaan ka lang sa punso Aha. Naintindihan mo ang sinasabi ko? Sa Tagalog po, tabi-tabi po. Yun. Yan, opo. Bari-bari po. Pasensya na kasi mo kasi. Tabi-tabi po. Kasi nung maliliit kami, daming punso sa amin. Opo. Akala ko pinanatili sa kaisipan namin kapag hindi ka nagpari-bari apo, baka manusilog ka. Baka yun. Pagkatapos mapipipi ka ng ilang araw, sa takot mo, sa dami ng punso bago, bari-bari apo. Yung pala, Kailangan tayo, pala nakatira doon. punta ka ba sa CHED? Aha. Pwede po ba ako? Kasi baka doon, sasabihin ng CHED, ano ba sasabihin mo? Teka muna. Aha. Teka muna, kasi, tingnan mo ngayon nagkaroon ngayon ng hindi dapat nangyari ito Hindi dapat nangyari ito Di, pero baka sabihin nila, hindi, ang amin naman kinakampanya lang, wala po tayong karikatura ng patungkol sa presidente ng China, kundi ang kabatiran. Kasi di ba yun naman talagang trabaho na magkaroon po ng kabatiran ng marami nating kababayan ukol sa issue ng West Philippine Sea. Oo nga, pero meron silang tuntunin na dito pa dyan. Yan ang silang tinatawag na measured transparency. Sila ngayon ay gagabayan Opo. nung ganong klaseng pamantayan. Ano yung measured transparency? Kasi nga mga kababayan, ito yung sinasabi ni Marcoleta, kaya nga DFA, kasi pinag-aaralan yan. Alam mo ba na para maging official ka ng DFA, kailangan meron kang particular na pinag-aralan pagdating sa foreign relations. Kasi merong standard yan. Para bagang law. Kunwari, ikaw ay papasok sa NBI, di ba? Isa sa mga requirement ay kailangan lawyer ka. May standard. Hindi ka pwedeng manghimasok kasi merong silang requirement na mabigat kasi para doon sa kanilang function. As a DFA, kailangan ganun. Importante na meron kang pinag-aralan pagdating sa foreign relation. Hindi katulad nito ni Tariela na nakikigulo at higit sa lahat, yung mga katulad ni Ontiveros na nagmamagaling at nagpapakit lang. Kaya nga kung talagang meron ang itong DFA, talagang sang-ayon sa ginagawa ni Tariela, di sana naglabas ng statement. Hindi ko naglabas ng statement ang DFA favoring Tariela. Doon sa mga congressman, oo. Sa mga senador. Pero dito kay Tariela, wala. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan.
takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta